marami ang nagtatanong kung paano nga ba daw ako nakapunta dito sa Greenland, ano nga ba daw yung recruitment ko, magkano ba daw yung placement fee, pwede ba daw yung cross country, paano ba daw mag-apply, paano daw sisimulan, kung magkano daw yung nagastos ko papunta dito sa Greenland, no? So ngayon mga kabayan, pag-uusapan natin yan dahil ako naman mga kabayan ay nakarating na dito sa Greenland at mayroon tayong kababayan sa iba't ibang lugar kung saan mo nagtatrabaho, mga OFW din sa Pilipinas, na pag nakita nila yung mga post ko mga kabayan, nagtatanong pa rin sila kung paano daw mag-apply. Hindi na nila binabasa kasi parang nag-aantay lang sila mga kabayan ba na re-replyan. So ito yung paligid natin habang ako'y nagsasalita mga kabayan, papakita ko sa inyo dito yung madadaanan natin. Ito yung lugar ng Greenland, nasa Nuuk City tayo nakabase mga kabayan. So gusto ko lang ito i-share mga kabayan, no, sa mga may kumaway sa atin sa likod. So gusto ko lang ito i-share sa inyo mga kabayan, no, sa mga kapwa ko din Pilipino na actually nakarating na din dito, sa mga nanonood lang sa mga vlog ko. So magti 3 years na pala ako dito sa Greenland mga kabayan. So ito i-share ko lang siguro sa mga bago dito. Yung recruitment ko po mga kabayan ay naka-base po siya dito sa Greenland, part po siya ng Ilulissat. Siya po ay isang Filipina mga kabayan, yung may-ari nitong recruitment, work in jail po. Siya po ay may kaalaman sa mga papilis, pakikipag-usap dito sa mga tao sa Greenland. Alam niyo po yung Greenland mga kabayan, yung lingwahe nila ay hindi po English yung main, kaya mahirap sa ating mga Pilipino ang makipag-communicate kung wala tayong knowledge sa Danish na lingwahe at Greenlandic na lingwahe. Ito naman yung may-ari ng work in jail mga kabayan ay mayroon siyang kakayahan at may kaalaman siya kung paano magkuha ng tao sa iba't ibang bahagi ng mundo mga kabayan. Actually, marami na siyang natulungan na kapunta dito sa iba't ibang part ng Greenland. So ang Pilipino mga kabayan ay in demand talaga siya at gustong gusto ng mga tao dito sa Greenland na Pilipino ang gusto nilang kunin. So search nyo po yung work in jail, makikita nyo po doon yung Facebook page nila na mayroon siyang followers mga kabayan, nasa 130,000 na yung followers nila. So para hindi kayo malinglang o ma-scam, i-search nyo mga kabayan. Pag maliit yung followers mga kabayan ay skip nyo na yan, siguradong scam yan na page. Minsan kasi ginagaya yung Facebook page nitong recruitment namin mga kabayan, kaya minsan may mga tao na nai-scam. So maging aware po tayo. Una, tingnan nyo po yung page kung ito po ay legit sa pamamagitan ng maraming followers, kung mayroon ba na siyang naipost na mga nakaalis na. So yan lang mga kabayan, malalaman mo. Pangalawa mga kabayan, huwag kayong basta magbibigay ng pera. Ang work in jail po ay hindi po sila humihingi ng kahit anong bayad. Once na nakuha ka mga kabayan o na-select ka, sila po ay magbi-message sa inyo at maaari nyo po silang i-video call kung kayo po ay nag-aalinlangan. At pinopost naman nila mga kabayan sa page nila talaga na kung ikaw ay na-hired. At sa mga nag-a-apply din po, huwag po kayong mainip dahil po na hindi kayo nare-replyan. Marami po akong nakikita sa comment na mga reklamo na hindi daw nagre-reply yung work in jail. Ang sabi po ng work in jail, nasa 6,000 everyday daw, 6,000 everyday daw na mga resume yung natatanggap nila. So sa sobrang dami, hindi talaga kayo mare-replyan. Dahil nga, yung work in jail, isa siyang legit na recruitment, kaya asahan mo yung mga kabayan, mahirap talaga ang mag-apply dito at makuha. Mayroon naman mga kabayan, madali mga kabayan, makuha kagad. Yun na yun ang sinasabi ko na scam. Dahil yung pag-a-apply, gaya nitong lugar na ito mga kabayan na napakaganda, kung gusto nyo ganitong malamig, ay talagang mahirap talaga mag-apply. Kaya ang masasabi ko sa inyo, once na kasabit na kayo sa email ng mga requirements gaya ng mga resume, certificate at mga passport nyo, antayin nyo na lang po kung na-select kayo, kasi magmi-message naman sila sa inyo kapag kayo ay selected. Huwag po kayong mainip mga kabayan dahil marami ang nag-a-apply talaga. So sa mga nagtatanong din sa akin kung magkano ba daw yung placement pay or ginastos ko, processing fee, so ito po yung ma-share ko based lang sa aking sarili, kasi hindi po pare-pareho yung company na kinukuha. Iba't ibang company po ang kumukuha ng mga trabante. Sa akin na mga kabayan ay wala po akong binayad na placement pay dahil po ako ay nanggaling sa Saudi Arabia.
isa po akong cross country. Kapag ikaw po ay nasa labas ng Pilipinas, ay wala ka talagang babayaran na placement pay. Maliban na lang po sa mga processing pay, siyempre sa mga document, mga visa, minsan may babayaran ka mga kabayan. Pero estimate po mga kabayan, sa mga natanong ko, ay hindi naman aabot sa 50k yung magagastos mo mga kabayan sa pag-process ng mga papel kapag nasa labas ka ng Pilipinas. Pero kapag nasa Pilipinas ka, kung sakaling ma-hire ka, ay asahan mo na yung isang buwang sahod mga kabayan ay ilalaan mo talaga sa placement pay. Bukod pa dun mga kabayan, yung mga processing pay, siguro nasa 150,000 mga kabayan ipi-prepare mo sa Pilipinas. Yan lang yung maibibigay ko mga kabayan na information. At saka mayroon din nagtatanong mga kabayan kung mayroon daw ba daw itong age limit. So dito sa Work in GL mga kabayan, wala naman siyang age limit. Dahil mayroon din akong mga kasama dati na mayroong edad na 57, 58 ay nakasama ko papunta din dito sa Greenland. Ang Greenland po mga kabayan, hindi po sila nagbe-base sa edad. Basta ikaw ay may kakayahan at ikaw ay napili, basta kaya ng iyong katawan mga kabayan, ay pwede kang magtrabaho dito. So ayun mga kabayan, marami din ako dito nakikita na mga comments sa Facebook page ko, pero hindi ko naman pinapatulan mga kabayan, no? Mayroon kasi dito nagsasabi na iba na yung Facebook page ko lang pala ay ginagamit ko daw para makakita lang daw ng pera, at saka mga kabayan para makahakot daw ng followers. So alam nyo ba dito mga kabayan, sa mga followers ko dito sa YouTube, mayroon naman akong Facebook page at saka marami akong followers. Sa totoo lang, ang Greenland po ay hindi po siya kabilang sa Facebook monetization. Ibig sabihin nun, wala po akong kinikita kahit na piso. Dahil ang Greenland ay hindi po siya kabilang sa Facebook monetization, kung saan hindi po available yung mga product dito. Kahit ganun pa man mga kabayan, ay pinatuloy ko pa rin yung aking pagbablog. Nagbibigay po ako ng informasyon sa mga kababayan na gustong mag-apply papunta dito sa Greenland. Minsan hindi po tayo makareply dahil ang trabaho ko dito ay 11 hours a day. Hindi naman po pagbablog lang yung trabaho ko dito. Kaya yung iba nagagalit sa akin, hindi daw ako nagre-reply. Minsan mga kabayan, nandun naman sa comment section, at kung i-search mo talaga, makikita mo naman yung Work in GL na word. Kayo na bahala mag-search mga kabayan kung ano yung mga requirements. Kasi hindi naman sa lahat ng panahon ay talagang ibibigay ko sa inyo yung informasyon. Okay lang kung available ako. Dahil nga hindi naman sa lahat ng panahon nandito lang nakatuon yung aking atensyon sa pagbablog. Kahit wala nga akong kinikita ay masaya na ako dahil nakapagbigay ako ng informasyon sa iba. Yung iba naman kasi mga kabayan ay gusto talaga nila ay halos isubo na lahat mga kabayan kung ano yung gagawin. Dahil sa inyo naman talaga nakasalala yung pag-apply. Huwag lang kayong madismaya kapag hindi kayo na-select, dahil nga sa sobrang daming nag-a-apply kaya maswertihan ang makapunta dito sa Greenland. Yung iba naman na mga tao dyan na nagko-comment, hindi nyo naman ako kilala, ay okay lang sa akin mga kabayan, kasi meron naman tayong kalayaan kung ano yung sasabihin nyo. Basta ako, wala naman akong masamang ginagawa. Ang pasalamat lang ako at masaya ako dahil may mga tao na minsan nagmi-message sa akin na nandito na daw sila sa Greenland, nakapagtrabaho na daw sila dahil kapanood daw nila ng vlog ko kung paano mag-apply. So mayroon namang iba na hindi nakuha dahil hindi naman talaga karamihan dito ang nakukuha sa in-applyan nila mga kabayan, dahil mahirap nga sa sobrang dami. So yun mga kabayan, no, ang masasabi ko, yung Greenland, kapag ikaw ay isang reklamador, tamad, tapos gusto mo lagi kasiyahan, ay hindi ka pwede dito. Dahil ang Greenland ay simple lang yung buhay dito. Tahimik, walang gulo, walang malalaking mga mall, mga grocery dito mga kabayan ay hindi naman kompleto yung mga pagkain dito. Kaya kung mapunta ka dito, lalo na kapag ganitong winter, ay limitado lang yung araw na pwede kang lumabas, dahil madalas dito ay nag-i-snow, malakas yung hangin, mayroong ulan. Sa panahon naman dito ng summer ay napakalamig din, kaya maaari ka ding mag-jacket dito. Kaya yun ang masasabi ko mga kabayan, kung gusto mo lang talaga magtrabaho dito, pwede mo din madala yung pamilya mo mga kabayan kapag kaya nila yung lamig dito. Ang sa akin lang naman mga kabayan ay kung gusto mong trabaho, kumita para sa pamilya,
at kaya mo dito yung lungkot, lalo na sa ganitong panahon ay ma-handle mo. Pero sa akin naman mga kabayan, kapag Pilipino ay kaya talagang magtiis, dahil nga wala pa naman akong nabalitaan dito na mga Pilipino. Alam nyo naman itong Greenland mga kabayan, no? Mayroon itong record kung saan marami dito ang nagpapakamatay sa panahon mga kabayan ng winter, dahil ang Greenland ay napakatahimik at bihira lang yung sikat ng araw dito. Pag winter, pag hindi ka naaarawan dito ay talagang manghihina ka. Gaya din sa halaman yan mga kabayan, pag hindi naaarawan, hindi nasisikatan, ay parang nalalanta. Kaya yung mga tao dito ay nagtitik kami dito ng mga vitamin D para ito ang magsisilbing araw mga kabayan na magpuproduce para kami ay maging maliksi at malakas. Siyempre yung pananampalataya natin sa Panginoon, pag Pilipino tayo, yan yung isa na magpapatibay sa atin. So ito yung view natin mga kabayan, nilibot ko lang kayo dito sa Greenland. Sana naman mga kabayan yung aking video ay nakatulong sa inyo, nakapagbigay ng informasyon kung gusto nyo makapunta dito sa lugar ng Greenland. Kaya sinasabi ko, kapag ikaw yung isang tao na gusto yung tahimik ang buhay, hindi ka masilan sa mga pagkain, lalo na hindi ka sakitin, ay pwede ka magtrabaho dito. Kaya mo yung ganitong lamig, tapos malakas yung loob mo, yan yung isa talaga mga kabayan na kailangan dito. Dahil kapag mahina yung loob mo, tapos mahina yung katawan mo, huwag mo na lang sigurong pilitin na pumunta dito sa Greenland. Dahil nga tayo mga Pilipino, yung katawan natin ay nakadesign talaga sa tropical country, kung saan warm mga kabayan o mainit na lugar. Sila naman kasi dito mga kabayan ay talagang dito na sila pinanganak at nasanay na yung katawan nila. Pero tayo mga Pilipino ay malakas talaga yung loob natin, lalo na para sa pamilya ay ginagawa talaga natin. Dahil mga kabayan, naranasan ko yan dito, mag-isa lang ako dito dati, pero nakaya ko naman sa awa ng Diyos, dahil sa Kanya lang tayo manalangin at Siya lang ang laging malapitan natin sa panahon na may problema tayo. So hanggang dito na lang mga kabayan yung aking video. Sana yung video ko ay nakatulong sa inyo. Baka isa sa inyo dito ay nanonood lang ng video ko at makarating dito at makapunta din dito sa Greenland at makapagtrabaho at mayroong chance na madala din yung pamilya. At ingat po kayo palagi. Sana huwag nyo nakalimutan mga kabayan, i-subscribe yung aking YouTube channel. Pindutin nyo na rin yung bell notification para updated kayo kung bago tayong mga video. Ingat po kayo palagi and God bless you all po.